sa lahat? Magandang hapon! Okay. Maayos ba ang lahat? Ayos, organizan. Okay, so bago ang lahat ay nais ko muna ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Binibining Margie Aguinon at ako ang unang mag-uulat sa hapon nito. At ang aking paksang itatalakay ay patungkol sa mga iba't ibang elemento sa paghahanda ng ikagamitang pampagtuturo. Ano nga ba ang ikagamitang pampagtuturo? Ito ay tumutukoy sa mga kagamitan na kinakailangan ng mga pag-elektroniko, katulad ng mga computer, mga scanner, mga ganon, na ginagamit ng mga guro para mas mapadali ang daloy ng kanilang pagtuturo. Ngayon ay alamin na natin kung ano yung mga mahahalagang elemento. Una ay tunog, musika, boses, o sound, music, or voice. So, sa mga tunog, musika, boses, ito ay mga recorded files na kung saan ay ginagamit ng mga guro para magbigay impormasyon. At ang mga ito ay mga tinatawag na sound files at ay mga tunog na marinig mula sa speaker ng computer, maaari sa TV. Maaari ito ay tunog na nilikha ng tao, katulad ng pag-iyak, pagdawa, paghilig, at huni ng hayop, kahol ng hayop, at ungahan hayop, o mga ingay ng iba't ibang bagay, katulad ng pagkulo ng tubig, init ng pinto, at busina ng jeep. Ito ay mga tinatawag na sound effect. Alam niyo ba na napakahalaga ng mga elementong ito, katulad ng tunog, musika, boses, kasi sa parang ito ay mas madaling mabigay ng mas madaling ibigay ng mga guro ang mga impormasyon. Katulad na lamang sa tunog. Di ba kapag sinabi ng tunog ito ay boses ng isang tao o boses ng isang hayop na naka-record. Kapag ikaw ay isang guro na nagtuturo sa elementary o sa kinder, ay kinakailangan mo talagang magbigay ng example ng tunog ng hayop, tunog ng pag-iyak ng bata, o paghilig at pagtawa ng isang tao, pagdahol ng isang hayop. Kasi ito ay isang napakahalagang halimbawa para madali nilang maintindihan kung ano ang iyong nais ipaghiwatig. Dito naman tayo sa musika. Okay, so sa musika, alam naman natin kung ano yan. Ito ay music, mga recorded files na madali natin rinig sa internet, magkikita sa mga YouTube o kahit sa ano pang social media. At saka yung boss naman ay pili ko na yung mismo voice ng isang tao, katulad dito na. Halimbawa nito ay halimbawa ng isang boses na nirecord ng isang guro o isang tao. Magandang umaga, class. So, sa araw na ito ay hindi mo na kayo mag-meet kasi na po ay sobrang busy. So, bibigyan ko lang kayo ng mga gawain at saka pagkakaralin na kung saan ay kinakailangan ninyong sagutan at ipapasa ninyong bukas. Thank you. Okay, yun. Maliwanag ba? Opo. Okay, magaling. Music files naman ang mga awiting maaaring marinig mula sa computer. So kanina ay sinabi ko na kung ano yung mga music files. Katulad ko ay mga awiting bayan na minsan ay nirecord para ma-preserve at mapakinggan pa natin hanggang sa ngayong na mga henerasyon. Ang mga ganitong dokumento, katulad ng kanilang mga tunog, musika at saka boses, ay may extension name na MP3, WAV, at saka MIDA, o WME. Maraming paksang aralin ang maaaring paggamitan ng mga tunog na ito mula sa computer, particular ang mga aralin lumilinang sa kasanayan sa pakikinig. Sa pamamagitan ng speaker ay maipaparinig sa buong klase ang tunog na nais iparinig.
O pangalawang elemento ay imahe, larawan o image or pictures. So, alam naman natin kung ano ang imahe, hindi ba? Karamihan sa atin ng mga mag-aaral ay kinakailangan talagang meron tayong kita or visual na kung saan ay nagkaroon tayo ng mga ideya. Kung kaya maraming mga guro na gumagamit ng mga ganitong strategy para ipahayag o para mas madaling bigyang linaw ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Tinatawag namang image files ang mga imahe o larawang kita sa monitor ng computer, mga larawan ng iba't ibang bagay, may kulay o wala. Tulad din ng mga larawang kita sa mga litrato, babasahin, poster at iba pang physical na bagay. Nakikita nito sa mga elektronikong paraan, ang ganitong uri ng files ay maaaring makuha mula sa internet. So hindi ba, tama ang mga sinasabi, tama ang mga definisyong bibigay dito sapagkat larawan ay hindi na tayo nahihirapang maghanap o gumawa kasi nga kasi pwede natin siyang makuha sa internet na kung saan ay mapadali ang ating mga gawain o gawin para sa isang pagtatalakay. Halimbawa niyan kapag tayo ay gumagamit ng isang imahe o larawan para sa mga mag-aaral. Katulad niyan, kung ikaw ay isang guro sa elementary or kinder, na kung saan ay ang mga bata doon ay hindi pa masyadong alam ang isang bagay. Kapag sabihin mo sa kanya na, alam niyo ba kung ano ang litrato na, alam niyo ba kung anong hugis ng circle or bilog? Hindi nila malaman agad yun sapagkat wala halimbawa na binibigyan isang guro. So isang paraan para malaman o madali nilang maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng guro ay bibigyan na ito ng mga halimbawa, mga pictures para madali niyang masabi na ay ganyan pala yung hugis na bilog, ganyan pala yung heart, ganon. So madali niyang marirecall kapag ito ay kita, ganon. Next is na dito, halimbawa, kapag sabihan ko, ang mga bata ay nalaro. So, paano nila ma-determine na ang mga bata ay nalaro? Anong klaseng laro yung ginagawa nila? So, kailangan mayroong halimbawa na kapakita ang guro para madali masabi na, ay, nalaro pa sila ng jackstone. Napakalawak ng mga mapagpipili ang imahe o larawan ng iba't ibang bagay ang makikita at maaaring i-download sa computer. Sa pamagitan naman ng scanner, so alam naman natin kung anong scanner, hindi ba? Yes! Naisalin din sa isang elektronikong imahe ang mga litrato, larawang idinukit, larawan mula sa iba't ibang babasahin at iba pa. Karaniwang may extension name na GPG, GPEG, BMP o PNG ang mga ganitong dokumento. So hindi ba, yung scanner ay isang elektronikong paraan para mag-copy ng isang files o mga iginukit o mga larawan ng isang guro para mas madali na itong may print or ma-xerox, gano'n. So yung mga ganitong files, katulad ng mga image ay isang extension name na GPG, GPEG, PNB o mga PNG. Kasi nga mga larawan sila. Okay, so, di ba alam naman natin na may iba't ibang paraan kung paano matuto ang isang bata, hindi ba? Meron ay hindi na kinakailangan magtingin sa mga larawan, may iba ay hindi na kinakailangan, at kinakailangan pa nilang tumingin sa mga larawan o mga graphic organizer o mga halimbawa para mapadali o para magkaroon sila ng mga ideya. Kasi bawat bata ay may iba't ibang paraan kung paano sila matuto. Ang pangatlong elemento naman ay animated graphics picture. matagal na gumagamit ng mga larawan o maraming guro bilang kagamitang pangtuturo. Nakatulong ito sa pagkakaroon ng visual na imahe ang mga mag-aaral sa mga bagay na pinag-aaralan o tinatalakay ng guro. Ang paggamit
paggamit ng mga imahe o larawan mula sa computer ay higit na maginhawang gamitin o convenient, lalo na kung napakaraming larawan ang dapat ipakita tulad ng paggamit ng slideshow. Ang pangatlo naman ay animated graphics pictures. So ito yung mga larawan na gumagalaw, mga GIF, ganon. So ang mga animated graphics o pictures ay tulad din ng mga image files. Iyon nga lamang ay gumagalaw sila. Nagbibigay sila ng aliw sa mga bata o sa mga student na nakikita sa mga ganoong bagay na mga pictures na gumagalaw. Maaaring buong larawan o bahagi lamang nito ang gumagalaw. Ngunit, tandaan ninyo na ang GIF ay hindi siya video clips. Ano na talaga siya? Short lang talaga na yung galaw ay paulit ng paulit. Yes, at ito ay may extension name na GIF. Kasi nasabi ko lang. Halimbawa niyan ay ito. Ganyan. Ulit-ulit yung galaw niya. GIF. So, mas synonyms. Higit itong nakakaaliw kaysa mga imahe o larawan sapagkat may animation ito parang buhay na gumagalaw. Bagamat, nangangailangan ng natatanging pag-aaral sa paggawa ng ganitong uri ng dokumento. Hindi ito hadlang upang gamitin ng guro ang elementong ito sa pagtuturo. So, sa paggamit ng GIF ay kung gusto mong gumawa ng own version mo ng GIF ay kinakailangan mong alamin kung paano ito gawin, paano ito buuin, kung kaya't napakahirap ang paggawa ng GIF, kung kaya't sa panahon natin ngayon ay merong internet na kinakailangan ay hindi pa natin maghanap na gumawa, hindi na kailangan gumawa para lang makabuo ng isang GIF. Ngayon ay pinalilibutan na tayo ng mga teknolohiya o internet na kung saan ay madali natin i-download o mahanap sa internet ang mga ganoong klaseng GIF na gusto mong ihagdag sa pagtuturo. Maliwanag ba? Yes. Yun lamang po. Maraming salamat.